Hello po mga bata! Ang pangalan ko po ay Ate Thea. Ano nga po ulit ang pangalan ko? Tama po, ang pangalan ko po ay Ate Thea. May inihanda pong kwento si Ate Thea sa inyo. Gusto niyo po ba itong pakinggan? Okay, kung gusto niyo po itong pakinggan, itikom na po natin ang ating bibig. Asan ang ating bibig? Eto po, itikom na po natin ang ating bibig. Ihanda na po natin ang ating tenga. Asan ang ating dalawang tenga? Isa, dalawa. At makikinig na po tayo ng kwento. Gusto niyo po ba yon? Okay, kung gusto niyo po, ay sisimulan ko na. At ang title po ng kwento natin ay Ang Mahiyaing si Mingming. Ngunit tatanungin ko muna po kayo, marami po ba kayong mga kaibigan? Wow, very good. May mga kaibigan sila. Nakikipaglaro rin po ba kayo sa inyong mga kaibigan? Wow, nakikipaglaro sila. Ngunit may kakilala ako. Ayaw niyang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan dahil wala siyang kaibigan at nahihiya siyang makipaglaro sa ibang mga hayop. At sisimulan ko na. Gusto niyo po ba pakinggan? Okay po, sisimulan na ni Ate Thea. Sa isang malayong lugar, kung saan ay tahimik at marami mga batang hayop, may naninirahang pusa at ang pangalan niya ay Mingming. Siya ang batang pusa. Ano nga po ulit ang pangalan ng batang pusang ito? Magaling! Siya po ay si Mingming. Ano kaya ang tunog ng batang pusa? Tama po. Meow! Meow! Ulitin nga natin. Meow! Meow! Siya ay si Mingming. Ngunit kung titignan natin ang mukha ni Mingming, siya ay simangot. Gayahin nga natin. Magaling. Siya ay nakasimangot dahil si Mingming ay mahiyain. Ayaw niyang nakikipaglaro sa ibang bata sa labas. Gusto niya lang sa loob ng bahay. Kaya nilapitan siya ng kanyang mama. Sabi ng mama ni Mingming, Mingming, anak, bakit ayaw mo nakipaglaro sa ibang bata? Masayang makipaglaro dyan sa labas ng ating bahay. Pero sabi ni Mingming, Mama, takot po akong makipaglaro. Wala po akong kilala. Dito na lang po ako sa loob ng bahay. Sabi ni Mingming. Lagi na lang nakasimangot at mahiyain si Mingming. Ayaw niya makipaglaro. At tinitignan niya na lang ang labas ng kanilang bahay. Nakasilip siya sa mga batang hayop na naglalaro. Kaya isang araw, habang nasa loob ng bahay si Mingming, may kumatok sa kanilang pintuan. Sabi nito, tuk, tuk, tuk. Ulitin nga natin. Tuk, tuk, tuk. Agad-agad naman binuksan ang pintuan ni Mingming. At pagkabukas ng pintuan ni Mingming, may isang batang aso ang humarap sa kanya. Tingnan niyo po ang batang aso. Ang pangalan niya po ay Max. Ano nga ulit ang pangalan ng batang aso? Mahusay. Siya po ay si Max. Ano naman ang tunog ng batang aso? Magaling! Arf! Arf! Balikan nga natin. Arf! Arf! Siya po ay si Max. Sabi ni Max, Magandang umaga. Ako si Max. Nakita kita kahapon. Nandun ka sa loob ng bintana ninyo, tinitignan nyo kami na naglalaro. Gusto mo bang makipaglaro sa amin mamayang hapon? Sabi ni Max. Masayang umalok si Max na makipaglaro sa kanila si Mingming. Pero ang sabi ni Mingming, nahihiya akong makipaglaro sa inyo. Takot akong makipaglaro dahil wala akong kakilala. Dito na lang ako sa loob ng bahay. Sabi ni Mingming. Pero ang sabi ni Max, bakit ayaw mo makipaglaro sa amin? Masayang makipaglaro. Marami kang makikilalang mga batang hayop at maganda makipaglaro sa damuhan. Sabi ni Max. Pero nung hapon na, sumama si Mingming makipaglaro sa damuhan. At
mula noon, naging masaya si Mingming dahil marami siyang nakilalang batang hayop at lagi niya nang kasama si Max. Masayang naglalaro si Max at si Mingming sa damuhan tuwing hapon kasama ng mga batang hayop. At mula noon, naging masayahin na si Mingming at hindi na siya nahihiya na makipaglaro sa ibang bata at nagkaroon na siya ng maraming kaibigan. Ayan, dito po nagtatapos ang kwento ni Ate Thea. At may tatanungin po ako sa inyo, ano nga ulit ang pangalan ng batang pusa? Ayan, nakikinig talaga sila. Siya ay si Mingming. Ano naman ang pangalan ng batang aso? Magaling! Siya ay si Max. Pero ano yung naging problema ni Mingming nung simula? Ano po yung problema niya? Siya ay mahiyain. Ayaw niyang makipaglaro sa ibang mga batang aso. Pero dahil kay Max, nagkaroon sila ng magkakaibigan at marami pang kalaro. Katulad rin po nating mga bata, di ba may mga kasama tayo na mahiyain. Ayaw po nilang nakikipaglaro dahil nahihiya silang kumilala. At tayo, try po natin na kaibiganin sila, makipagkilala po tayo. At huwag po nating hahayaan na mag-isa sila at laging malungkot. Okay po ba yun mga bata? Ayan, magaling, very good. Huwag po tayong mahiya at lagi po nating tatandaan na magandang maraming kalaro at maraming kaibigan. Very good. At ayun lamang ang kwento ni Ate Thea. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Mahusay. At sa susunod na kwento ni Ate Thea, ay bibigyan ko pa kayo ng maraming kwento. Gusto niyo ba yon?